Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po nang batiin unang-una si Josie Tanaka ng Japan, Rustica Mercado ng Bukawi, Luz ng Antipolo, Gossip Moto ng Baliwag, Pepito Biato ng Laguna. Maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating Daily Devotions. Now, tutuloy po natin ating series patungkol po sa The Forgotten God. I hope ito pong series na ito nakakatulong sa atin upang lagi nating alalahanin na meron tayong Santong Spirito. Kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Hesukristo, kinilala mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas na siya yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang kuhanin lahat ng ating mga kasalanan at parusahan sa kanyang katawan upang tayo malinis at mapatawad sa ating mga kasalanan. Kung yan ang iyong pananampalataya, binigay mo talaga at lubos ka nagtiwala sa ating Panginoong Hesukristo sa iyong kaliligtas, then meron kang Santong Spirito sa iyong buhay. Yung Santong Spirito, hindi yan parang magical na kailangan yung nangingisay ka pa pag tinanggap mo siya, no? Hindi ho ganon. The moment you put your faith in the Lord Jesus Christ at totoo talaga yung iyong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, sinuko mo yung buhay sa Kanya, ikaw ay pinananahanan ng Santong Spirito. At nawa maging conscious tayo sa presensya ng Santong Spirito sa ating mga buhay. Now, marami na po tayong na-cover, no? The Spirit regenerates dead sinners. The Spirit empowers the church. The Spirit sanctifies the believers. The Spirit illumines and teaches believers. At ngayon po, pag-aaralan natin, the Spirit guides the steps of believers. So yung Santong Spirito, siya yung naggagabay sa atin, siya yung ating patnubay, at siya yung tumutulong sa atin upang gumawa ng mga tamang desisyon. Now, ang pag-aaralan po natin ay magmumula po sa Galatians chapter 5 verse 16. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Galacia. Sabi niya po rito sa 5:16 ng Galacia o Galatians, "But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh." Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Alam niyo po, sa ating mga puso, sa ating mga buhay, merong gera, merong digmaan na nagaganap. Ayon po sa Biblia, yung dati, no, nung wala pa tayong Santong Espiritu sa ating buhay, di pa tayo nananampalataya sa Panginoong Hesukristo, hindi pa natin siya kinikilala bilang personal na tagapagligtas natin at Panginoon ng ating buhay, sitting pretty yung ating laman. Kung ano yung kagustuhan natin, ginagawa natin. Namumuhay tayo sa kasalanan, no problem, no? Pero nung dumating ang Santong Espiritu sa ating buhay, nagsimula na yung pakikibaka. May gera na nangyayari sa ating buhay. It's between the Spirit of God and our flesh. Yung ating flesh, yung ating laman, gustong gumawa ng kasalanan, ng kasamaan. Pero yung Espiritu ng Diyos, gusto niya na gumawa tayo ng kabutihan. Gusto ng Espiritu Santo na sumunod tayo sa ating Diyos, mamuhay sa biyaya ng Diyos, mamuhay na may pagtitiwala sa Diyos. Merong laban yan. At sinasabi ni Apostol Pablo, walk by the Spirit. Sumunod tayo sa Santong Espiritu. Sumunod tayo sa yapak ng Espiritu Santo. And you will not gratify the desires of the flesh. Hindi ka mabubuhay ng ayon sa udyok ng laman. Now, yung unang katuruan po natin ngayon, God's children walk by the Spirit. Napakahalaga po nito. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, ikaw ay lalakad ayon sa Espiritu Santo. Ikaw ay mamumuhay ayon sa yapak at udyok at pamumuno ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Sabi po rito sa Romans chapter 8 verse 14. Pakinggan po nating mabuti. For those who are led by the Spirit of God, yung mga tao na pinamumunuan, ginagabayan ng Espiritu Santo, sila yung mga anak ng Diyos. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. So, pwede nating sabihin na yung children of God, yung mga anak ng Diyos, sila yung pinamumunuan at ginagabayan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, tanong, tayo po ba ay mayroon ng Espiritu Santo sa ating mga buhay? Pag ang sagot natin, oo, yung unang ebidensya niyan, tayo ay lumalakad ayon sa udyok ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Hindi pa pwedeng ikaw tumanggap ng Espiritu ng Diyos, pero namumuhay ka pa rin sa laman. Sinusunod mo pa rin yung laman. Sinusunod mo pa rin yung kagustuhan ng mga makakamundong pagnanasa. Nangangahulugan lang yun na wala pa yung gera sa buhay natin.
Kasi sa ating buhay Kristiyano, talagang minsan nahuhulog tayo sa pagkakasala. Pero yung gera hindi natatapos. Laging nagwawagi ang Espiritu ng Diyos. Kailanman ang Espiritu ng Diyos ay hindi matatalo sa ating buhay. Isinugo ng Diyos ang Espiritu niya sa atin upang maging mananagumpay. Kaya kapag meron kang Espiritu ng Diyos, hindi ka tatantanan ng Espiritu Santo hanggat hindi ka nababago. Araw-araw babaguhin ka niya. Hindi mag-give up sa iyo ang Santong Espiritu sapagkat ang Santong Espiritu ay permanente lang nasa buhay natin. Kailanman hindi tayo lilisanin ng Espiritu ng Diyos. Ang dahilan kung bakit sinugo ng Diyos ang Espiritu Santo sa atin ay upang maging kamukha tayo at maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. At yan ay natitiyak na magaganap, lulubusin yan ng Espiritu Santo. Kaya nga, yung pagbabago ng Diyos sa atin, araw-araw nangyayari yan hanggang sa mamatay tayo at pagkamatay natin, bubuhayin pa tayo ng Espiritu ng Diyos at at that time, magiging perfect tayo, magiging kamukha tayo ng Panginoong Hesukristo. Number 2, God's children do not gratify the flesh. Ano po ibig sabihin ng gratify? Yung gratify, ito yung gusto ng laman mo na pumasok sa maling relasyon, gusto ng laman mo mamuhay sa kasalanan, gusto ng laman, yung mga amandong pagnanasa, full of pride, full of lust of the flesh, full of lust of the eyes. Yung mga bagay na pinagyayabang ng tao, yung gusto nating makamit, no, mga kalayawan, yung pagiging ganid sa salapi, yung, punong-puno ng, tatlo lang naman yan, no? Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Yan yung ninanasa ng laman. Pero sabi rito, God's children do not gratify the flesh. Hindi binibigyan ng kasiyahan. Hindi tayo namumuhay na pag may udyok ng laman, sige, todo bigay lang tayo. Hindi natin binibigay yung ating sarili sa mga udyok ng laman. We don't gratify the flesh. Sabi po rito sa verse natin, no? But I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. At wag ninyong bigyang kasiyahan ng mga pagnanasa ng laman. Hindi natin sinasatisfy yung pagnanasa ng laman. Yan po yung tanda ng pagiging anak ng Diyos. Now, sa laban ng buhay, I'm sure today, no? Kung saan man tayo pupunta man tayo ng office, sa eskwelahan, para sa mga estudyante, hello sa inyo, mga estudyante nanonood dito, no? Laging may battle yan sa ating puso. Now, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, hindi ibig sabihin perfect ka na. May marami pagkakataon sa buhay natin, babagsak tayo, mahulog tayo sa kasalanan. Pero again, ang Espiritu ng Diyos, hindi tayo tatantanan. Laging may pag-uudyok sa atin, merong pangunguna, merong pangungusap ang Santong Espiritu. Kailangan lang nating makinig sa Santong Espiritu at patuloy sumunod sa kalooban ng Diyos. We don't live by gratifying the flesh. Hindi tayo nabubuhay para lang pagbigyan ng kagustuhan ng laman. Sa halip, ang klase ng pamumuhay natin ay patungkol na sa pagsunod sa Espiritu ng Diyos. Kaya tayo nababago araw-araw kasi kahit mahulog pa tayo sa kasalanan, lagi tayong bumabalik sa Diyos. Kahit mahulog pa tayo sa mga yung kinagawaan natin in the past, mga bisyo natin in the past, mga maling gawain natin in the past, kahit mahulog pa tayo at bumalik tayo ron, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ang susundo sa iyo, ibabalik ka ulit sa Diyos upang magpatuloy ka sa Diyos. So we don't gratify the flesh, hindi na yung lifestyle natin. That's why, point number 3, meron na tayong bagong lifestyle. God's children live a spirit-filled lifestyle. Yung mga anak ng Diyos, meron ng bagong lifestyle. Ano po yung lifestyle na yon? Spirit-filled lifestyle. Puspos na ng Santong Espiritu. Sabi po rito sa Galatians chapter 5 verse 25, if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Yan ang yung lifestyle natin. Kung ano yung hakbang ng Espiritu Santo, yun din yung nagiging hakbang natin. Kung saan tumapak ang Espiritu Santo, yun din yung kasunod na tapak natin. Yung ibig sabihin ng keep in step. Isipin niyo po, yung Santong Espiritu nag-iiwan sa atin ng footprints. At sinasabi ng Espiritu Santo, eto yung yapak na susundan mo. At kung tayo ay tunay na anak ng Diyos, mga anak ng Diyos, ang layunin natin, ang pinakaninanais natin, talagang sundan ang yapak ng Santong Espiritu kasi patungo yun sa Diyos. Patungo yun sa tagumpay ng Diyos. Patungo yun sa pinakamainam para sa atin. Patungo yun sa plano ng Diyos. At pag humiwalay tayo sa yapak ng Santong Espiritu, patungo lagi yan sa kapahamakan. Yes, masaya, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, mga makamundong gawain, masaya yan, masarap yan, pero patungo yan sa kapahamakan. Pero ang yapak ng Santong Espiritu, patungo yan
sa katagumpayan, sa kaligtasan, sa kalooban ng Diyos. Palapit lagi sa Diyos yan. Ang laman, laging palayo sa Diyos. Ang lifestyle natin bilang mga mananampalataya, spirit-filled lifestyle. Kung ano yung udyok ng Santong Espiritu, yun ang sinusundan natin. Sa lahat ng desisyon na ginagawa natin, we always consider God, the Holy Spirit. Lord, sa inyo po ako nililid today. Lord, sa mga decisions ko na to, sa inyo ako nililid. Doon po ako susunod. Doon po ako pupunta. So, paano po natin to i-apply sa ating mga buhay? Number 1, keep in step with the Spirit. Ang isang magandang illustration po nito, yung estudyante pa ako, napakinggan ko sa preaching ni Pastor Peter Tanchi, no? Keep in step with the Spirit, sabi niya, para daw yung yung adult, yung paanong bata, nilalagay doon sa mga paan ng adult, kung ikaw yung nanay, tatay. Tapos kung humakbang yung humakbang yung tatay or yung nanay, sumasabay yung hakbang ng anak, no? Papakita ko po sa inyo sa picture. Yan, parang ganyan po yan, no? Yan po yung ibig sabihin ng keep in step with the Spirit. Kung saan humakbang ang Espiritu Santo, ganun din ang hakbang natin. Kasi ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin, siya na yung nagko-control sa atin, siya yung nagpapatakbo ng buhay natin. Maliban na lang, minsan, pag nahulog tayo sa kasalanan, sinusunod talaga natin yung ating laman. Hindi na tayo yumayapak or humahakbang ayon sa mga hakbang ng Santong Espiritu. So bilang mga anak ng Diyos, we keep in step with the Spirit. And number 2 po, do not gratify the flesh. Huwag nating pagbigyan yung ating laman. Hindi na yun yung lifestyle natin na sinasatisfy natin. Alam niyo po, ang pinagkaiba ng Kristiyano at hindi, ng ligtas at hindi ligtas, ng mananampalataya at hindi mananampalataya, yung merong espiritu ng Diyos at walang espiritu ng Diyos. Yung walang espiritu ng Diyos, ang laging sinasatisfy yung laman. Pag sinabi ng laman, gusto ko ng bisyo, then go for it. Pag sinabi ng laman, gusto kong pumasok sa maling relasyon, then go for it. Pag sinabi ng laman, punta ako rito, mga magpupuyat ako dito sa mga ganitong gawain na kahit yung meron po tayong konsensya. Pero yung konsensya, pag walang espiritu ng Diyos, hindi nananaig yan eh. Alam lang natin na mali, pero patuloy natin ginagawa kahit alam na natin na mali. Now, pag ikaw merong espiritu ng Diyos sa iyo, laging mas malakas ang Espiritu Santo. Kahit mahulog ka pa sa kasalanan, kahit mag-swimming ka pa sa kasalanan, no? Kahit magpakalayo-layo ka sa Diyos, kapag may Espiritu ka ng Diyos, laging susunduin ka ng Espiritu ng Diyos at ibabalik ka sa ating Diyos. Lagi kang ilalapit pabalik sa Diyos. Hindi ka pababayaan ng Espiritu Santo. Yan yung garantiya na meron tayo. Kaya yung Espiritu ng Diyos, laging laging magwawagi yan sa ating mga buhay. Now, kung gusto mo na talagang mabago ka ng Diyos araw-araw, ang lagi nating sinasabi, everyday, Lord, I surrender my life to you. Yan yung laging sinasabi natin sa Banal na Spirit, Lord, I surrender myself to you. Manguna ka sa akin, susunod ako sa inyo. Kahit mahulog tayo sa kasalanan, balik tayo, Lord, I surrender myself to you. I will start anew. Help me. So, keep in step with the Spirit. Do not gratify the flesh. And number 3, live the listen and obey lifestyle. Ang lifestyle po ng mga Kristiyano, mga tagsunod ng ating Panginoong Jesucristo, listen and obey lifestyle. Everyday yan po ang ginagawa natin. Nakikinig, sumusunod. Nakikinig, sumusunod. Pagising ng umaga, makikinig, bagbabasa ng Biblia, pakikinggan ng tinig ng Santong Espiritu, and then susunod. Hindi po yan listen lang. Hindi listening lang eh. May kasunod na obedience. Kaya keep in step with the Spirit. Merong mga hakbang tayong ginagawa palapit sa Diyos. Live the listen and obey lifestyle. Ito na po yung buhay natin. Ito na yung araw-araw na ginagawa natin. I hope tayo po nagkakaroon na tayo ng bagong lifestyle. Ang lifestyle natin, laging babad sa salita ng Diyos at laging babad sa pagsunod. Listen and obey lifestyle. Now, para po sa ating discussion, how can you practice the listen and obey lifestyle? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At sa panalangin po natin ito, kausapin natin si Lord mula sa puso. Dear God, thank you for calling me your child. Help me to walk by the Spirit each day and not give in to the desires of the flesh. I want to live a Spirit-filled life
guided by your presence. Teach me to keep in step with the Spirit, listening for your voice and obeying your leading. Help me to say no to anything that does not honor you. May my life reflect the love and grace you have shown me. I trust in your guidance and strength as I strive to live a listen and obey lifestyle. Thank you for your faithfulness. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa ating devotion, yung Tres Marias, no, na supportive dito sa ating channel. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.